Okay, so welcome guys to our Excel class. So pag-uusapan natin ngayon is yung about sa copy and paste. So iniisip natin, copy and paste, parang basic lang naman yun. Pero hindi natin alam na itong basic part na ito ay pwede palang marami pang magawa at makakatulong para sa atin. So ngayon, meron ako ditong sample data, no? So medyo magulo. So ayun po yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Zoom lang natin ng konti. Meron ako ditong part na ito. Meron ako ditong data. As you can see guys, no? Lagyan ko muna ng border or ito. Lagyan natin siya ng border. Yan, all borders yan. So as you can see guys, makakaiba-iba yung font. Meron conditional formatting, meron ding iba yung kulay ng font colors. Magkakaiba yan. Minsan kasi guys, kapag kumukuha tayo ng data, kunyari sa website, sa ibang ah, sheets, ganon. Minsan kasi magulo yung file, ganyan. So, normally ang gagawin mo, ipapaste mo siya dito. Tapos ang gagawin mo, syempre, ayusin mo yung file. So, let's say, Arial. Tapos 9. Tapos, tanggalin mo yung ano. Tapos, syempre, no fill, yan. Tapos, ayusin mo siya. Ganyan. Tapos, ayusin mo pa. So, ganyan. Ganyan. So, ang haba ng oras natin kapag gano'n. Pero hindi ko naman sinasabi guys na masama. Alamin lang natin kung ano yung ba yung importante ng pag-copy and paste, no? Pwede kasi natin siyang gawin na pag-copy na natin ng data and then pag-paste natin, maayos na siya. Paano ba natin yan gagawin? So, dito kasi, pag ni-right click natin, so ang ginawa ko, kinopy ko muna ito, control, hold ko muna yung shift, tapos, pumunta ako dito sa pinaka-button kung saan gusto ko i-copy yung data. Now, ika-copy ko siya, copy. And kapag kinilik ko dito, right-click, meron siya yung option. Dito, ito yung regular. And mostly ito yung ginagawa natin. Kaya tayo nagkakaroon ng mga iba-ibang font style, mga font color, font text, ganun. Kasi nga, kinapi lang natin siya sa regular. Ayun. So, pwede din natin gawin para gusto na maayos natin siya tignan is copy value. Ayan. So, click natin si copy value. Ayan. So, naging regular siyang table. Hindi niya kinapi yung font text, yung font color, yung font size, hindi niya kinapi yun. Gumawa lang siya ng ah, maayos na table. Ayun. So, ayun po si paste value, no? Meron pa po itong iba. Kagaya po nito, formula. So, naglagay ako dito ng formula, no? Kagaya po nito, si substitute. Gumawa ako ng substitute na teacher, principal. Ayan. So, ang ginawa ko, gusto ko siya i-copy. Kasi pag kinopy value mo siya, copy, and then values, ayan, mawawala yung formula. Ayan, nilagay ko. Ayan. And then, kapag inano natin kinopy natin siya, copy, and then ginamit natin yung formula, ayan, mapapansin natin kasama dito yung formula. Ayan. Ayan. Pero just to give you proper expectation, no? Maganda si formula kapag yung kinakopy nyo is merong formula talaga. Pwede nyo po yung gamitin. Pero kung walang formula, regular lang na kinakopy mo, highly recommend si value. Bakit? Let's say, dito, nag-paste ako. Paste as value ko lang. Ayan. Makikita natin wala siyang formula. Pero dito kasi, meron tong formula, itong substitute. Ibig sabihin, kapag nagalaw to, ang cell reference ko kasi dito is ito. Ito, si C and E15, and then ito yung cell reference ko, si teacher. Kapag ito ay nagalaw, let's say, naging doctor siya. Ibaba ko lang ng konti. Ayan. So, doctor. Nagbabago din yung sa may formula. Ayan. So, nagigets ba? So, pwede naman natin ang gawin, yun, pwede naman natin gawin, copy values na lang natin para makopy lang mismo yung gusto mong makopy na value without adding the formula. Ayan. So, mapapansin nyo, wala siyang formula. Ayan. Pero, if that Excel file has a formula function, I highly recommend for you guys to do the formula. Okay. Meron pa po itong ibang at ibang option. Meron po itong
formulas and number formatting. So, try natin. So, copy natin, formulas, Control C, and then paste natin, and then C, formulas and formatting. Ayan. So, ayan. Kita natin, na-copy din yung mismong formula. Ayan. Meron pa to, paste special, ayan. Keep source formatting. Ayan. Makikita natin dito, pati yung formula, lahat ng ano na-copy din. Ayan. Parang regular lang siya na copy-paste, no? Ayan. So, ito yung width. Ayan. And then, ito naman yung keep source. Yung makita natin yung border na copy. Kasi dito, wala siyang border. No borders. And then, transpose. Ayan. So, makikita natin, guys, no, yung transpose. Ayan. Dito sa part na ito, naka-landscape siya, no? Pagdating dito, banda para naka-portrait style na po siya. Ayan. Ganun po si transpose. Okay? And then, ayan. So, meron pa po ito, no? Meron pa po yung piece special. Ito, piece special na tinatawag. So, that's for you guys to check that out, no? Kung meron kayong free time, feel free to check the piece special. Ngayon, pag-usapan natin yung tinatawag na fill down. Okay. So, dito, ayan, meron akong date, no? Si fill down kasi maganda siya kapag meron siyang um, mga numbers. Ganyan. Ito kasi considered as text, no? So, normally hindi siya gumagana eh. So, yan. And then, ano natin. So, wala siyang option for ABCD. Ayan. Pero kapag naglagay ka ng B, yan, yung pattern, and then shift natin, lalabas si flash, ayan, si AB. Ayan. So, hindi pa rin siya na-copy. So, mas maganda kasi si fill down, guys, kapag ka numbers or date. Ano ba yung tinatawag nating fill down? So, alam naman natin to itong part na ito. So, nagkakaroon siya ng series of number 1, 2, 3, 4, 5. So, January 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, gusto ko ma-duplicate siya, no? Duplicate. So, para ma-duplicate siya, copy. Copy mo lang, and and then, na-duplicate na siya. So, meron pa ito. Palakihin ko lang yung ano, no? Sorry, palakihin ko lang. Pahabain ko lang. So, sunod-sunod po siya sa date. Meron po dito tinatawag na field days. Yung, yan. Kasi field days po kasi ay na po yan. Magkakasunod na po yung araw. Meron naman po yung field weekdays. So, ibig sabihin hindi kasama yung weekends. Ayan. So, from 6, nag-jump siya sa 9. Ayan. Ibig sabihin po ng 7 and 8 is weekends. Weekdays lamang po yung kinuha niya. And then, field months. Ayan. And mga months naman po yung mapipaste niya, no? Ayan, series po yan. And then, field years, ayan, makita po natin taon po yung nadadagdagan. Ayan. So, yung flash fill, guys, meron po yung pattern for flash fill. So, maganda rin po yan. Okay, so, ano tayo dito sa part na ito? So, dito, guys, no, meron akong ditong, gagawa ko dito ng isang chart. Ayan. Isang chart. Ito. Si unit price and then si total revenue. Insert tayo. Insert, tapos insert tayo ng regular lang. Ito. Ito. Si total revenue. So, mapapansin natin, guys. Ayan. Ayan. Ayan naman. Usog lang natin ng konti. Ayan. Gusto kasi is kasama dito si unit sold. Ayan. So, paano nga ba natin siya masasama? Andito si unit price and then si total revenue. Pero hindi natin kasama si unit sold. So, ang gagawin po natin is, syempre, highlight natin yung data na ikakopy natin. Control C. And then, click natin tong chart na ginawa natin. And then, Control V. Ayan. So, mapapansin natin, yung unit sold ay nadagdag po doon sa chart natin. Ayan. So, meron pa pong isang technique, no, na pwede po natin gawin. Pwede po natin to i-copy. Ayan. Control,
hold nyo lang po yung control, press hold control, and para po makopy yung chart. And pwede po kayong gumawa ng maraming chart. Control, and then ganyan. Ganyan. So, pwede nyo po yung gamitin kung comparison po, no? Pag gumagawa po kayo ng dashboard, ganyan, pwede po kayong gumamit po niyan. So, ang gagawin nyo, unit sold, tapos i-paste nyo dito. So, dito, merong unit sold dito, wala. So, titignan nyo, ano bang mas maganda? Ayan. Ito bang merong unit sold or wala? Pwede po kayong gumawa ng comparison. Now, talon tayo dito, no? Sa isang part na ito. As you can see, guys, meron itong formatting. Ayan. Meron siyang formatting. Ngayon, ang gagawin nyo po, ayan, is i-click nyo po yung right click. Yan. I-highlight nyo po muna and then i-click nyo po yung right click. Yan. Hold nyo po yung right click, hindi po yung left click yung right click po. And then meron po siyang ganyan, para siyang bar, no? And then bitawan nyo po. Yan. Pwedeng ilagay nyo po dito yung copy here as value only. Para po yung ginawa natin paste special, pero this one is a shortcut key. Hinold ko lamang po siya. Mapapansin nyo, ayun, wala po siyang dollar sign, wala din po siyang color formatting. So, ayan po. Yung control po, pwede po natin yung gamitin dito sa sheet 2. Kunyari si sheet 1, gusto mo siyang ano dito. Hold mo lang si control para makopy na siya ng makopy. So, ganun siya kabilis. Ayan. Ayan. So, delete na natin kasi naman natin yung kailangan. So, delete. Ayan. Ayan. So, ngayon, meron din tayong tinatawag na multiple copy and paste na merong feature si Microsoft. So, ano nga ba yon? So, dito, ayan. Ang akala natin, isa lang yung kaya ni Microsoft. Pero hindi natin alam na pwede palang magkaroon ng multiple copy and paste. So, click lang naman natin ito. Ito po yung pinaka-recent na kinapin natin, which is pwede natin i-paste. Pero, pwede rin tayong mag-copy ulit ng panibago. Control C. Ayan. So, mapapansin nyo guys, no? Nadagdagan yung ano natin dito. And then, pwede natin to i-click. Yan. Nadagdag po siya dito. Pwede pa tayong mag-copy ng multiple, no? Let's say dito naman, Control C. Nadagdag na naman siya dito. And then, paste natin ulit. And then, Control B. Ayan. So, dumami. Pwede nyo siya ilagay kung gaano pa yung gusto nyo. Ayan. Multiple copy and paste. So, yun guys. So, if you know more about Excel, no, in Tagalog, feel free to like and subscribe my channel.